Sige po, basahin po natin ang salita ng Panginoon na matatagpuan po sa 1 John 1:1-4. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon our hands and handled. Concerning the word of life, the life was manifested, and we have seen the very witness, and declared to you the eternal life which was the Father was manifested to us. That which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things we write to you to your joy may be full. Let's go ahead and pray. Father, Lord God, we praise you, we glorify you, we magnify your name, O Lord. Ama, sa umagang ito, patuloy namin itinitiwala sa inyo lahat. O banal na Espiritu, hallelujah, ignite our hearts and our minds and our spirit, hallelujah, na patuloy mauhaw ang bawat isa sa iyong mga salita. Hallelujah, patuloy na maranasan po ng bawat isa ang kabutihan mo, Diyos, sa oras nito, O Lord God, hallelujah, gamitin niyo lang ang poko, hallelujah, as an empty vessel, O Lord God, Father, and I do believe, Lord, that you already bless your words, O God. Iyaan niyo, O Diyos, na sa buhay ng bawat isa sa amin sa umaga nito, ay marinig, Lord God, ang tinig, Panginoon, Lord God, Father, hallelujah, na kung saan, Panginoon, patuloy kaming tuturuan, kakaroon ng kaalaman, may isa sa pamuhay, magiging ilaw, na sa libutan nito, O Lord, magdadala ng kabutihan ng iyong salita, O God, sa bawat isa na dapat makarinig nito, O Lord God, Father, in the name of Jesus. Lord, kayo ang patuloy mag-ingat sa lugar nito, O God, hayaan niyo, O Diyos, na maranas ng bawat isa ang iyong presensya sa umaga nito. And thank you, O Lord God, Father, na alam ko, Panginoon, hallelujah, ang mga papuling pagsamba namin sa iyo, O God, ay nakarating po sa inyong banal na harapan, O Lord. Maraming salamat sa tanging pangalan po ng Panginoong Jesucristo, sa patuloy paggabay ng banal na Espiritu, noon niya yung magpakailanman. Everybody will say, Amen. Hallelujah. Sige po, tayo magsiyo po. Kaya mag-alala, 7 points lang po ka. Amen. Praise God, di ba? 7 points. Ay, 7 points, 6 or 7 points na lang. Pero kung kayo nihinit, dahil ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito, the joy in knowing and believing in Jesus Christ. So when we say joy, it depends kung ano yung nakikita natin. Depende sa sitwasyon natin. Sometimes sa mga buhay natin, nagdedepende tayo dun sa kagalakan na meron po tayong iPhone 16. Wow. Diba? Kagalakan yan, 18. Meron ba 18? 19. Diba yung kagalakan natin magkaroon ng sariling cellphone? Sa mga magulang po, kagalakan po natin ay makita natin ang ating mga anak na makatapos ng kanilang pag-aaral. Amen. Tapos makita natin sila na magandang buhay. Di mo ba? Enjoy naman ng ating mga trabaho, di ba? Ang nais nyo tayo, minsan baka nakakatagal tayo ng increase, di ba? I-enjoy natin eh. Pag makita natin yung mga bagay sa mundo, sa mga bagay sa buhay po natin na maayos. That's the definition of our own joy. But ano ba yung definition ng joy na nagmumula sa Panginoon? Kasi sabi niya dyan sa huli, ni John, ni Apostle John, that your joy may be full. Maging ang Panginoong Jesus, sinabi niya po ito, buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Alam niyo po mga kapatid, as a Christian or as a believer po, dapat alam po natin, and we really only root ng ating pananampalataya. Kasi if we know that the very root of our faith, mararanasan po natin kung paano mabuhay na may kagalakan. Kasi as a believer po, alam naman po natin, di ba sabi ng Panginoon, lahat po, believer or unbeliever, dadaan po lahat sa pagsubok. Amen? No? But the advantage of being a believer, meron tayong joy sa puso na pagdaan ng pamabagay niya. Amen. Kaya sa umagang ito, ready yourself, ayan. Since we are starting po the new sermon, katatapos lang po natin sa mga kapatid, hindi mo na, katatapos lang po namin sa Book of Peter. It was a thematic message po coming from the learning head. So
So, since we are starting a new sermon po series, book of 1 John. Yan. Okay, first, kay John po tayo, Apostle John. Let me highlight at least yung 4 reasons po na bakit sinulat ni Apostle John ang epistle na ito. First is to add their joy. Sa mga believer po, kailangan po may dagdag sa atin yung kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Di po ba? Na kahit anuman ang mangyari, kasi tayo, hindi tayo nakadepende kung ano yung may sitwasyon po tayo. Hindi lang po tayo nakadepende yung joy natin sa magandang sitwasyon natin. Dapat yung joy natin manatili pa rin even in the trials and pains na meron po tayong kakarapin as a Christian. Second po, to keep them from sinning. So, syempre po, napaka-importante po. Lagi tayong pinaalalahanan ng Panginoon na sa bawat isa sa atin, lumayo po tayo sa kasalanan. Because we are already believers. Amen? Amen. Hindi po normal, oo, nagkakasala po tayo in instant, pero hindi po normal sa isang Kristiyano ang manatili sa kasalanan. Kaya the Holy Spirit is the one who will convict us. No, kinukonvict niya agad tayo kung tayo pinakagawa ng pagkakasala. That's the role of the Holy Spirit. Ngayon, pag in-ignore natin yan, kayo na bahala. Diba? Pero yung conviction dapat nandun pa rin po sa buhay natin. Dapat alam po natin kung ano yung nakakapag-please kay Lord. Right po, to warn them about false teachers. Ito po, ang kondisyon mga hindi po nakaabot po, no? Yung mga past months po na yung mga messages po is about false teachers. No? So mga so tayo po, winawarn din po tayo ni Apostle Paul kung paano po natin malalaman kung false teacher po ba yung nag-preach sa harapan niyo. And 4 things po, no, to strengthen their faith in Christ and assure them of eternal life. Alam naman po tayo, lahat po naniniwala po na pala tayo na meron po tayong buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus. Amen? Di ba ba? So hindi po yan yung points. Ang points po darating. No? So, initial lang po yun. Initial sermon, initial exhorted to verses po from 1 to 4 under the title po na The Joy in Knowing and Believing in Jesus Christ. Now, how do you experience the joy in knowing and believing in Jesus Christ? First, you must know Jesus Christ is eternal God. Napaka-importante po sa isang Kristiyano na nananampalataya at naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay isa sa mga Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Now, ito po yung punasyon. So, that's by saying that which was from the beginning, just what John was not referring po in the beginning of this world or the beginning nung create nila yung mundo or all the things in the universe that was anything where all there existed, nandun na po si God. Ay nais na ipangunawa po sa bawat isa sa atin na malaman nyo at maniwala kayo na ang Panginoon Jesus ay Diyos. So Genesis 1:1, diba, sabi niya dyan, in the beginning, God created the heaven and the earth. In Genesis 1:1, ang ibig sabihin na po doon, nag-manifest po yung tatlong God in one person. No? 3 beings in one person. The God the Father, no, God, amen, no, created the Word and the Holy Spirit which dwell doon sa lupa, no, or roaming around, no, na wala pang anyo, wala pang yung kanyang pinuntahan. So God created the heaven and the earth, and the Word was there, and God was there, and the Spirit of God was there. So it manifested, pinatutunayan lang po, nananon po yung tatlo. But the thing is, ang kay John, sa John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, pinapakita lang po no, na John is pointing us back na kung saan yung bang bago pa man i-create ni God ang mundo, they already existed.
wala pa man ang lahat ng bagay, nandyan na po sila. So, He is eternal. Hindi lang sa pasimula ng creation, but beyond pa, bago pa mag-create ang creation. Beyond. Nandun na po sila. They already existed. No? The eternal existence of Jesus is also declared po in Micah 5:2. No? Kasi, si Jesus po, saan po pinanganak? Diba sa Bethlehem. So, ito yung prophecy sa kanya, Micah 5:2. But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forth are from old, sa pasimula pa lang, at sa panghabang buhay. So, He existed beyond creation. He existed before ano pa man yung mga nakit, nandiyan na po sila. He is already God. So, we must know and believe, no? The very foundation po ng ating doctrine as a Christian, as a believer po, that we believe that Jesus is God. He existed from the beginning or before the beginning. Nandun na po ang Panginoong Jesucristo. Second, now if we believe that Jesus Christ is the eternal God, ngayon po, we should know and believe that He came here in the earth in flesh. So sabi nyo, gusto ba yun, no? So, alam naman po natin nangyari po, di po ba? Mary conceived by the Holy Spirit, di po ba? So, pinatunayan po ni Apostle John that Jesus really in flesh. Sabi niya, by saying which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon in our hands and handled, just was John was highlighting that the eternal being, the one from the beginning, in the earth. Kasi kung hindi naman din pumunta ang Panginoong Hesus o hindi pinadala ng Diyos Ama dito sa lupang Panginoong Hesus, sa tingin nyo magkakaroon po ba tayo ng kaalaman patungkol sa Kanya? Alam lang po natin meron Diyos. But we don't know na meron pala siyang anak at meron siyang kasamang banal na Espiritu. So with whom, John among the others, na-experience po nila, no? Being with our Lord Jesus Christ. Napakapalad po nila. No? Pero mas mapalad daw po tayo. Amen? Mas mapalad yung naniniwala na hindi nakita. Di mo ba? Yun yung nais ng Panginoon. Nananampalataya tayo. Di ba sabi niya sa Hebreo? Chapter 11, verse 1, di mo ba? Faith, di mo ba? Is the substance of things hoped for, the evidence things not yet seen. So, nandun yung, bagay na nananampalataya tayo. Kahit hindi natin nakikita ang Panginoong Jesucristo, personally, personally, at hindi natin siya nakadaupang palad. Ayan. Pero dahil sa biyaya at habag ng ating dakilang Diyos, nahayag po ang kaligtasan sa buhay po ng bawat isa. Kaya yun yung pinipreach po ng lahat ng disciple about our Lord Jesus Christ. Kasi they personally experienced the Lord on how He ministered. Who else can be more credible? Wala po, di ba? Madalas na pinagtatalunan, no? Kung napapanood niyo po sa mga kay Sam Shamon, di ba? Kung napapalo niyo siya, kung kailan Pastor Cliff, no? Kailan Pastor David Lane, di ba? May kanya-kanya silang ministry, budget, at di naman, pumupunta pa rin sila kung sino yung credible, kung sino yung nakasama. Kanino pa ba tayo maniniwala? Kanino pa ba tayo maniniwala? Siyempre, ito sa mga nakasama po ng Panginoong Jesucristo. Kasama nag-minister, no? Kaya, and intently they studied how Jesus lived, taught His disciples, and rebuked the religious hypocrites. That's the thing. Huwag po tayo mag-defend o mag-depend sa mga bagay na hearsay lang po. Pero mag-depend tayo dun sa mga taong nakasama po ng Panginoong Jesucristo. And the disciple, no, declaring it that we have heard Him,
We have touched Him. Na kumain kami, kasama niya. Umiyak kami, kasama niya. Nandun po lahat. So by saying which we have looked upon in our hands have handled, John was convincing his reader that this eternal God became personally available to man in the most basic way. Alam niyo po, kaya po siya tinawag na high priest. Kasi naunawaan niya po tayo. Bakit niya tayo naunawaan? Kasi nakasama niya po. Nakasama niya po, pumabasa siya sa lupa, nagkatawang lupa, nakasama niya na nakapag-minister, He is always available every time. Kaya even now po, because He is the Alpha, the Omega, the beginning and the end. Kaya siya po ay available anytime. Kaya nga pwede kayong dumayo sa Jeremiah 23:3. Nakasama ng mga apostol, ang Panginoong Jesucristo, ganun din naman po tayo. Kahit hindi natin siya nakasama personally, but we believe that His promises nandiyan po, that He will never leave us nor forsake us po. Kaya nga, listening to Him, shaking hands with Him, pinatutunayan lang po ni John na talagang is pointing out that Jesus, the eternal God, can be known, and He has revealed Himself for us. The personal witness of John exposed the faults and dangers of Gnosticism that were creeping into the church. Ang hirap kasi sa Gnostics, they believe that while Jesus was God, He was not actually physically present. At pinabulaanan po yan ni Apostol John. Hindi lang ni Apostol John, ni Apostol Peter. At ang iba pong apostles. Bakit po? Kasi dineclare nila narinig nila, nakita nila, pinag-aralan nila, nahawakan nila, umiyak pa nga. Diba? They cannot kumain kasama nila. They cannot reject the physical nature of Jesus Christ. Truly, He came in flesh. In God in flesh. In 1 John 1:1. So, now we know po that Jesus was eternal God. And second, that He came in flesh in this earth. Siyempre po, habang nag-minister siya, siya po yung word of life. So, we must know and believe that Jesus Christ is the word of life. Naniniwala po ba tayo? Amen. That Jesus is the word of life. Amen. Because John identified this eternally existent being who was physically present with Him and other disciples as the word of life. This is the same Logos spoken of in John 1:1. He is the word of life. Ano yan po, sa bawat salita po na namutawis sa bibig ng Panginoon, lahat po yan buhay. Lahat po yan magbibigay buhay sa atin, magbibigay ng encouragement sa atin, magbibigay ng magpapalago ng pananampalataya po ng bawat isa sa atin. When you say Logos, it is said the words po. Now the problem is, do you read the word? Di mo ba? Because you must read the word para makilala mo kung sino si Lord Jesus sa buhay mo. And as a Christian, as a believer, we ought to study Jesus' life. Bakit po? Kasi po, napaka-importante po sa buhay natin yun. Hearing and hearing comes from the word na yung faith natin lumalago. But the other thing is, we have our own personal relationship to Him. Yes, we gather here, Sabi niya, diba, sa Hebrew 10:25, do not forsake the assembly, that others doing, Pero, yes, it is important to fellowship, sa buhay ng bawat isa sa atin, but it is important din po, that we know and read the words of God. So it brings life to us. For the Greek, there are philosophers spoke about the Logos as the basis for the orderliness in the universe. Alam niyo po, pag wala ang word o ang salita, magulo po ang mundo. Pag wala pong institution, mga batas, sa tingin nyo, maayos po ba? Hindi. Kung walang nakasign dyan na tatawid ka, ano tawag dito? Tatawid ka sa railway.
Di ba? Stop, look, and listen. Kung walang stop, look, and listen, baka masagasaan ka na trip. Yung magulo. Kanya-kanyang, ano na, no? Nagiging maayos lang ang isang government if they have rules. Di mo ba? Hindi yung rules to made to be broken, ha? Pero yung rules talaga na institution, law, no? Nandun po, nagiging maayos po lahat. As same as the word of God. When we said, God created the heaven and the earth. Sa tingin niyo ba, kinreate lang ni God? Na talagang nagkano lang siya, nagpakita lang siya? No. Nakita niyo po kung the science, di mo ba? How akala ko nung malita ko, naka-steady lang ang mundo. Di mo ba? Sino yung namalit kayo na akala niyo naka-steady lang ang mundo? O ba hanggang ngayon naniniwala kayo naka-steady ang mundo? Sabi ng bata, O, di ba? Pero ang mundo pala umiikot. O, di ba? Parang pagmamahal yan. Kaya ano pala siya? Parang din pagmamahal po yan. Pinapaikot-ikot lang. So napaka-importante po ng word. Pinaiikot mo lang As same as for us, no? As a believer in Christ Jesus, napaka-importante po sa atin ang kanyang salita. Because Jesus said in John 14:6, in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. He is the way, the truth, and the life. So, in Him was life, and the life was the light of man, in John 1:4. Even in our life po, as a Christian, as a believer, as a workers of the Lord, as a servant, napaka-importante po sa atin ang salita po ng ating Panginoon. Ito yung magbibigay sa atin ng gabay sa buhay po natin. Ito yung magbibigay ng joy even in our pains, in our trials, in the middle of the storm. Yan ang magbibigay sa atin ng comfort. Yan ang magbibigay sa atin ng joy. Alam mo ba, yung bang, alam ko po lahat po tayo, ewan ko ako takot mamatay, ha? No? Di ba? Ikot pa talaga. Oo. Di ba? No. Pag nasa Christian, sabi mo nga, sinasabi ko po ito lagi sa inyo, na we are only temporary in this world. This is not our internal home. Saan po ba yung internal home po natin? Diba doon sa kingdom ni God? Doon po. Kaya nga you joy na kahit na alam mo, may tali na yung buhay mo. Meron ng, alam mo na kung kailan ka bibita. Diba yun? So, but yet, there's joy in your heart. Bakit po? Kasi alam mo kung saan ka pupunta. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, alam mo ba kung saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Diba? So, number 4 po, di ba? Ang bilis lang. Know and believe that you have eternal life in Jesus Christ. If you believe that Jesus is the eternal God, and He came in this world in flesh, and He preached the word of life. Ngayon, nandito na po tayo sa bagay na pangako ng Panginoon, yung eternal life. Lahat po tayo nagkaroon ng eternal life. Amen? Amen. Through Christ Jesus. And you must believe that. No? You must know and believe that you have eternal life. Kaya nga dapat hindi tayo takot mamatay. Amen. Ano lang no? Ayaw lang mauna, diba? Pero, dapat lagi po tayong handa. No? You have eternal life in Christ Jesus. Eternal life which was with the Father. John was referring to the word of Jesus as written in the scripture in John 3:16 po. Lahat po, alam ko, lahat kayo, alam niyo po ito. Amen? Amen. Well, alam niyo. Amen. Kasi yung mga ibang alam na po nila yan. So, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish. The first step is you should believe.
The second step is accept. Accept the gift from God through Christ Jesus, which is eternal life. So, you have eternal life in Christ Jesus. Hindi po ito makukuha sa iba. Malinaw po. Amen. Wala pong other way. Kasi sabi ng Panginoon sa John 14:6, diba? Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through him. In John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen? So, kailangan po that we should believe in Him and have eternal life. In John 5:26-29, for as the Father has life in Himself, so He has granted the Son to have life Himself, and has given Him authority to execute judgment. So, if the Father has the authority to judge, also our Lord Jesus Christ. Kaya kami tinatawag tayong white throne of judgment. Judgment seat of Christ. Siya po yun. Uupo doon. No? Then, because He is the Son of Man, do not marvel at this, o kayong magulbihanan, for the hour is coming in which all who are in the grave will hear His voice. Diba? Kaya nga sinasabi niya, kahit na siya ang buhay, na kahit mamatay ka, magkakaparin ng buhay. Kaya nga sabi niya dyan, who are in the graves will hear His voice and come forth when the last trumpet sound, which is the rapture, that those who have done good to the resurrection of life. Dalawa. And those who have done evil to the resurrection of condemnation. That's why we will be judged by our Lord Jesus Christ. Mabait ba itong anak kong si Arnel? Mabait ba ang pag ginawa ng anak kong itong si Ariel? Diba? Naging mabait ba habang nagmi-ministry ang anak kong si Aldrin? Amen. Diba? Aba, makaimin na. Naglikod pa kaya ito ng ama itong anak kong si Tim? Diba? Lagi ba itong umahatin itong anak kong si no? Ganun po, no? Jesus is the resurrection. He has the power to give you eternal life. Wala akong iba. So, if God, or Lord Jesus Christ, can give you eternal life, na kahit mamatay ka, mabubuhay ka muli. Ang maganda rito, diba, sabi sa salita ng Panginoon, a new body. Wala nang kasakitan, hindi ka na makakaranas ng pain, Hindi na masasaktan. hindi ka masasaktan, no? Kahit mapol ka, hindi ka masasaktan. Di ba? Mapupol ka na lang kay Lord. Hindi ka na masasaktan. Oh. So, and those who have done evil to the resurrection of the nation. Ang dami yung huli ko yan. So, also, no, John 6:48 declare that Jesus is the bread of life. Alam niyo po yung essence ng bread? Di po ba, it is a food. It is necessity sa buhay po natin. Also, the bread of life, which is our Lord Jesus Christ, is necessity o kailangan sa buhay po natin as a Christian. He is the source of spiritual nourishment through His flesh and blood offered in sacrifice. Kaya nga, kung ano yung mas pinakakain mo, yun yung tataba, sorry, at lulusog. Aray ko. Hindi naman. Ano ba magandang word? Macho yun, macho. Chubby. Chubby. Yeah. Sabi sa'yo, sexy.
So, sexy na lang. Sabi sexy lang. Siksik. So, yun yung ibig sabihin lang, kung mas pinapakain mo ang spiritual mo kalalagayan, ang spiritual mo pamumuhay, yun yung tataba. It will nourish. Mas maganda yung lulusog daw. Hindi niya na Hindi nakakasakit yun. iyan yung mga design ng flesh. Lulusog, para hindi nakakasakit yung mataba naman. Malusog. 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 So, mas pinapakain mo natin yung carnal Oo flesh naman, po committed. natin. Tapos yun. So, yun yung tataba at wala na yung pagpupilyon. Diba? No one can have eternal life except by knowing, believing in the bread of life. Amen? Amen. So in John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Ito yung sinasabi ko kanina, he who believes in me, though he may die, he shall live. This scene po ay patungkol po kay Lazarus. Sino po kilala po kay Lazarus? Amen. Yung parang Lazarus. Di ba? Siya yung namatay. Kapatid po ni Martha at saka ni Maria. Ni Mary. Ni Maria, ni Martha. No? Nung namatay siya, dumating siya, sabi ni Martha, Lord, kung dumating ka na na mas maaga, eh, sana buhay pa ang ating kapatid. But yet, buhay siya, sabi yung ganun, ang Panginoong Jesucristo. Naniniwala si Martha that coming from the days na darating na mabubuhay siya muli. Yes, Lord, naniniwala po ako na mabubuhay siya muli pagdating ng panahon. Pero ang sabi ng Panginoon, tama yung sabi ni Martha. No? But Jesus said, I am the resurrection and the life. Who believes in me, though he may die, he shall live. So kaya nga sinabi niya diba, nag-pray siya, then he called for Lazarus. At lumabas si Lazarus. So yun yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na meron po tayo. Na binigay po sa atin ng Diyos Ama for us to have faith in Him. To have know and believe in His Word po. That Jesus can give us eternal life. Amen. Eh marami sinasabi, nawawala po ba yung salvation or eternal life? Depende na lang po sa inyo. Kung alam niyo nawawala, ingatan niyo po. Kung alam yung hindi naman nawawala, pahalagahan niyo po. Do your best. Diba? Exercise your faith. Learn to grow in faith in Christ Jesus po. What a motivation from Jesus to highlight His promise to resurrect even believers who are already buried. I do believe po na bawat isa sa atin, no, in God's time, no, masasaksihan po yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. O hindi masasaksihan ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. But yet, in either way po, win-win situation po tayo. Amen? Amen. Because we have eternal life. Tatawagin po tayo ng Panginoong Jesus. Now, by saying which was with the Father, John was referring to the eternal relationship between the Father and the Son, a relationship that was rooted in love and fellowship. In John 17:24, for you loved me before the foundation of the world. Note po, since there was a time before anything was created, the only love at that time po is between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sila pala po yung nag-i-exist. But yet, no, was the Father, John was indicating that this being who is eternal and eternal life himself is distinct from the Father, building a foundation of the Trinity, the God, the one God exists as three persons, the Father, the Son, the Holy Spirit, which, while this is unimaginable for other person po, kasi alam niyo po, madalas po pagtalunan yan. Saan po kayo nakakita na, alam niyo po yung kape 3-in-1? Di ba masarap? Kasi meron tayo siya, may gatas, may asukal at saka kape. So, Sa kape na lang po sumasarap. sa ano na lang, no? But yet, no? Kasi ito yung madalas na, na tayo na mga Kristyano, ang dami nating Diyos. Hindi mo nila maunawaan ang Trinity. Kayo mo ba naunawaan nyo na po ba ang Trinity? Amen. Diba? The God the Father, the God the Son, the Holy Spirit.
Even though they are one God, there are three beings. Father, may kanya-kanyang office. May president, may vice president, may secretary. Oh, praise So, God. the God of Father, He is the head. No? The Son is the Son. And the Holy Spirit is the Holy Spirit. No? Nakapataunawaan po natin, hallelujah, that the Father loved us and sent His Son, which is also God. Meron lang po silang kanya-kanyang trabaho. Si God, He created, no? And when the man sinned, no, He sent His Son to manifest, no, mapakilala si God at yung plans for salvation. Then after Jesus ministered in this earth, no, after he ascended in heaven, pinadala niya naman po ang Holy Spirit, which is present po sa bawat isa sa atin ngayon. The job of the Holy Spirit is to convict us, to be our helper sa lahat po ng ginagawa po natin, and to be our teacher. Di mo ba? Kasi noon, okay lang sa atin magsalita ng mga bagay na hindi naman totoo. Pero ngayon, pag nagsalita tayo ng bagay na hindi totoo, there is a conviction in our heart. Di mo ba? No. Paano tayo nakukonvict? Sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon, dahil alam na po natin ang salita ng Panginoon. Then, why we are loving one another? Because of the love of our God to our Lord Jesus Christ. Kaya may kanya-kanya silang trabaho, may kanya-kanya silang katangian, but they are in one God. So the one God exists as three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Unimaginable po para sa ibang tao, this view was confirmed by Jesus Himself. Now, if someone, no, sabi nga ni Lord, depend yung faith nyo kung ano kayo. Ano bang living time yan. So, kailangan po natin malaman or ilagay sa ating faith or foundation in our doctrine, itong bagay na to. Sabi niya, pag nagtanong, sabi niyo ba, bakit niyo sinasabi na tatlo yung persona niyo sa isang Diyos to? Kasi sabi niya sa Matthew 28:19, napaka-importante po ito. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Yan po yung pwede nating gamitin verse, no, to identify, no, that our God, one God, but three person. Bukod po dyan, yung binaptize ni John, John baptisa si Jesus Christ. Sabi nga, and when He baptized, there is Jesus. At nung nagsalita, open the heaven, saying, "This is my Son who I am pleased," which is God. And the Holy Spirit came down as an image of dove, no? Pumatong kay Panginoon Jesucristo, which is the Holy Spirit. Pwede niyo rin po yan gamitin in Luke, no? So, we must do believe as a Christian in our doctrine or in our faith that we have God in three person po. Dapat hindi po tayo nalilito. Amen? Dapat hindi po tayo nalilito. Dapat alam po natin na tayo po ay merong Diyos, ang nag-iisang Diyos sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos na Banal na Espiritu. After that, kailangan po natin i-value o malaman o maniwala at i-value po ang relasyon natin. The true relationship with our Lord Jesus Christ. That you may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. John was clearly stating that the eternal existence, physical present, ito po yun, yung point 1, hallelujah, that God, Jesus is eternal God, eternally existence, physically present, which is Jesus came in flesh,
Word of life, or who is God, which is Jesus is the word of life, and yet he is a person distinct from the Father, is to bring his readers into fellowship with both God's people and God Himself. Tanungin niyo po yung katabi niyo, kapatid, Eh, kamusta na ang relasyon mo sa Diyos? parang Kumusta na? Oh, di ba? Relasyon. Parang ang ano eh, relasyon. sa relasyon mo sa Diyos. Wala tayong wala. So, napaka-importante po ang relationship. Amen? Even sa mag-asawa, napaka-importante po. Yung, ano importante sa mag-asawa? Diba? Communication. Isa sa mga, para magkaroon ng magandang relasyon, ay Komunikasyon. Komunikasyon. Ang relasyon. Relasyon. Hindi relasyon. Kasi, in communicating po, naayos po lahat. Di po ba? Ano mga gusto na meron kayo, naayos nyo yan pag nag-uusap kayo. Wala akong nag-aayos. Siya hindi nag-aayos. So, So, yun yung nais ng Panginoon, di ba? Or the fellowship with both God people and God Himself. Ang nais ng Diyos ay relasyon. Hindi, ayaw niya yung, True relasyon, true relationship. ayaw niya po yung parang ano lang, binabaliwala mo lang po siya. Ang nais niya ang totoong relasyon sa Kanya. As a believer, you can use your eyes even though you don't know every details of how your vision works. But yet, you can know God and believe in Him as He has revealed Himself. Even though you can understand everything about His person or nature. Ang pakikipagrelasyon po sa Panginoon, nagiging madali lang po yan kung we are continue to desiring to know more of Him. Kasi, as a couple po, nandyan po yan. Nakapag-usap yan eh. Nakapagkasama yan. Pero si Lord, Labi-labi pa. Lord God is a Spirit. Sinita ko pa. parang ano matas yun. Is a Spirit. So, parang ano lang, hindi man natin maunawaan yung mga bagay patungkol sa Panginoon o sa Diyos. But yet, if we decide to have the true relationship with Him, we will spend more time in Him. Ngayon, paano tayo mag-spend more time in Him? Through, unang-una po in prayers. Sige po, in His Word. Hindi po natin makikilala ang Diyos sa ating pinaglilingkuran kung hindi po natin alam ang Kanyang salita. At hindi tayo magkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos kung tayo po mismo ay makipagrelasyon sa Kanya. Yes, we are believers. Lahat po tayo believers. But, binibigyan po ba natin ng oras? Ang Panginoon Diyos? Sa gabi, matutulog na lang tayo, wala na pray-pray. Thank you, Lord. Di ba? Thank you, Lord. Nagpray ka lang ako, thank you, Lord. Di mo ba? Alam niyo po, sa mag-asawa, pagka hindi po nagko-communicate yan, mas natutulog na lang. Alam niyo, importante sa mag-asawa po yung pep talk bago matulog. Hindi po TikTok. Hindi po TikTok. Pep talk. Yung ba nag-uusap kayo bago kayo matulog, tapos pag-uusapan yung mga bagay na nangyari sa mga maghapon, nagkakamustahan kayo, ano ba yung pwedeng i-improve, di ba? Ganun din naman po ang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Ano ba yan, Kuya Arnett? Kailangan po natin, we give more time. Spend more time. There are 24 hours. Alam ko naman po, may trabaho tayo, meron na. But you spend more time. Give more time to God. Increase your relationship to God. Hayaan nyo na ilagay nyo yung sarili nyo na kung saan you want Him more. Gusto mo siya malaman, makilala, gusto mo siyang mapagtuunan ng pansin. Pag nakita nyo lang yung heart mo na gano'n, parang si David lang, di ba? Every time he praised the Lord, even in good times and bad times, even in situation na maganda, situation na hindi maganda, even in the midst of death,
Lagi niya pong pinukonsulta ang Panginoon Diyos. Ganun din namin po tayo. No? We give more time. Which kind of we give more time to the Lord. So the idea of fellowship that John was written about speak of sharing a common bond and a common life. When it comes to fellowshipping po, dapat meron na po tayong iisa, we speak of sharing our problems, then asking for advice, no? We have common bond, common life, which is Jesus na po yung namumuhay sa buhay po natin, no? We have our common interest, kumbaga, pag nagka-gathering tayo, no, we praising and worshiping God. Common interest na kung saan we spend more time in praying. Common interest po, we spend more time in reading the words. Di ba? Yun yung common bond and common life of the believers po. So it speaks of living, breathing, sharing, love relationship with another person. Another person. In Acts 22:24, nung nagkaroon ng massive evangelism, yung sa panahon ng Acts po, na-declare po nila na now all who believe were together, nagsama-sama, and have all things in common. Ang gusto lang nila is worshiping and praising God, fasting and praying. Yun po ang ginagawa nila. Sharing the words of the Lord. Yun po yung common interest dapat po ng bawat believer po, ng bawat isa po sa atin. Di po ba? So, this bold statement about fellowship with the Father means that one can have an intimate relationship with God. Jesus introduced the idea of intimate relationship among the Jews when He invited men to address God as the Father. Alam niyo po, si God, alam natin nag-i-exist si God. Hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, alam natin nag-i-exist si God. But we have meron ba tayong totoong relasyon sa Diyos? Wala naman po, di ba? Kahit ako na, sisibalan din naman ako sa nung nawala ako sa Panginoon, sisibalan ako, pwede na hindi na nilang nalain, pero alam ko nandiyan siya. Pero si Jesus, He introduced God as the Father. When you say relationship between Father and Son, dapat meron pong intimate relationship. Kaya nga in-introduce nito as in the manner, therefore pray our Father in heaven, hallowed be your name. Jesus is not only our Savior, but also our friend and our closest relationship. Pwede na tayo tumawag sa Diyos, Ama or Abba, Father, Abba, Ama. Pag when you say Father, kailangan meron po tayong relasyon sa ating Diyos, Ama. At true relationship po, hindi yung parang, sabi nga sa Arabic, pakida-kida. Mahal mo ngayon, hindi mo mahal mamaya. Gusto mo kausap ngayon, mamaya-maya, hindi mo gusto kausap. Oo, nakapagbuhay mo. Hindi mahal kanina. Oo, may sinabi siya sa'yo, na hindi mo nagustuhan, ayaw mo na. Eh si Lord pa naman, pag nagsalita siya sa kanyang salita sa Biblia, lahat ayaw mo. Bakit? Ayaw mo eh. Ayaw nitong carnal flesh mo, or yung flesh mo. But if you have a true relationship with God, if you consider Him as your Father, ano man sabihin niya sa magitan niya kanyang salita, susundin mo po. Na tumanggap tayo sa Panginoong Jesucristo. Na lagi ko siya sabi sa iyo, tumanggap tayo sa Panginoong Jesucristo. Our sins has already forgiven. Amen? Yeah. Pero yung nature ng katawan natin nandiyan pa. We have been forgiven and we have been justified. Ano susunod doon? Sanctification. So, nasa process pa rin po tayong lahat. No? To be kabanal-banalan. To be banal. But the good thing is, there's always be a conviction of the Holy Spirit. Hindi ka naman nanatili sa anumang kasalanan, iniiwan mo na o isinuko mo na sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo.
So by saying that you also may have fellowship with us, John was highlighting the hierarchy of relationship. Unbelievers meets God's people. So as a Christian, hindi lang po tayo nakikipag-fellowship with our fellow Christian. We also fellowship with the unbeliever. Amen? Amen. Ngayon, the danger is either ikaw ang madala niya o siya ang madala mo. Amen. Kaya kailangan ang relasyon natin sa Diyos ay matatag. Amen. Amen? Now, God's people introduce unbelievers to God by preaching the gospel. Now, ang tayong mga mananampalataya, dapat ini-introduce po natin yung salita ng Diyos sa mga hindi pa mananampalataya. That's the step, no? And become part of the community of believers. The same as nangyari sa Acts. When the apostles and other believers filled by the Holy Spirit, they preached the gospel boldly. At the one day, 5,000, 5,000, ang karoon ng pag-give their life to Jesus, no? So, yun yung hierarchy of relationship po dapat na ginagawa po natin. Growing relationship is experienced within the community with everyone, earnestly wishing that all Christians may learn to share one another's blessing. Sino po yun dito na ikino-consider po na natanggap natin ang salvation, kaligtasan, nagmumula sa Diyos ay blessing. It is a blessing for us. Dahil kung wala ang Panginoon sa Kristo at hindi niya ginawa yung mga bagay sa krus ng Kalbaryo para sa atin, sa tingin niyo saan po tayo pupulutin? Kaya nga in John 3:16, for God so loved the world, ganun tayo kamahal ng Diyos, that even giving His only Son for us, to die for us, in the cross of Calvary, for us to be redeemed, for us to be saved, for those who believe in Him. Kaya nga, ganun din naman po ang gawin natin. Mapalad po tayo ngayon at alam natin kung saan tayo patutungo. Paano po yung mga kamag-anak natin? Paano po yung mga kasama natin sa work? Paano yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon? So sabi niya sa kanina, di ba sa Matthew 28 verse 19, go and therefore make disciple. Hindi po usapang paramihan sa church. Amen. Hindi po usapang paramihan. Usapan po dyan, paramihan na madi-disciple. Bakit po? Kahit gumawa naman itong church na to, at lahat po kayo na-disciple, sa tingin nyo, hindi kayo gagamitin ng Panginoon sa ibang lugar to disciple others. He will use you to disciple others. Dito marami na pong mga kapatid natin that has been disciple nung pag-uwi sa Pinas. Nakapagtayo ng church. Marami na po sila. Because they are discipled properly. Yung nga lang, nakakalungkot yung iba pag-uwi. Ginagamit na yung tigilito. Pag-uwi. Di ba? Ilang linggo lang, nagpo-post ng Word of God. Ngayon, mga 2 weeks, 3 weeks na siguro, nagpo-post na ng inuman. O, di ba? Jowa-jowa. Di ba? Ang hirap eh. Makakalungkot po. But yet, alam niyo kung bakit? Kasi, ang nais ng Panginoon Diyos, yung true relationship. Hindi yung relasyon na kung sana, kung makikinabang ka lang. It's the Lord, hindi po siya ATM. Kung gusto mo lang. Pero ang nais ng Panginoon, through thick and thin, the richer and poorer in sickness and in health. Hindi till death do us part, ha? Till death get us together forever, the eternal life. 6 po, don't believe that the real joy comes from true relationship. Yun na yun eh. Kung alam mo na, ang Panginoong Jesus ay eternal God, tapos nagkatawang lupa siya dito, nagkatawang lupa at nag-minister and spreading the word of life, no? That Jesus has the power to give us eternal life, no? And nandun na po, it comes believing that the real joy comes from true
relationship. John was clearly showing what Jesus got before his disciple the night before his crucifixion. Jesus knew kung ano mangyayari sa kanya. Sa prayer testimony, di ba? Although sinabi niya, ilayo, matanggalin ang kopa ng suffering sa kanya, gagawin mangyayari sa kanya. But yet, that is will, but His will be done. Kaya nga in-impart niya ito sa mga disciples niya before the night of crucifixion. He was fullness of joy for them, knowing that the cross was directly in front of them. In John 16:24, until now you have asked nothing in my name, ask and you will receive, that your joy may be full. Alam niyo po, hindi sinabi na ask and you will receive. No? Ang misconception po ng ating mga kapatid is that you ask kung ano man hiningi mo ay matatanggap mo. No. Kung ano lang yung nais ng Panginoon para sa iyo. In Psalms, delight yourself, in Psalms 34:7, delight yourself into the Lord and He will give the desire of your heart. Always put yourself in the position na kung saan, Lord, ano ba yung gusto mo para sa akin? Lord, gusto kong gawin mo ito para sa akin. Hindi po, Lord, ano ba yung gusto mo para sa akin? Ask and you will receive, that your joy may be full. In 17:13, sabi niya dyan, but now I came to you, and these things I speak in the word, that they may have my joy fulfilled in themselves. The joy comes through a relationship. It means that even, kanina ko sabi, even in the pains and trials na daranasin po ng bawat isa sa atin, kasakitan man yan, kakulangan, broken relationship, di po ba? Bagay na, we will find joy, no, to overcome this po, o magpagtagumpayan natin ito sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Saying that your joy may be full, John was highlighting the fullness of joy is certainly possible for the Christian. Sabi nga nila, ang buhay ng Kristiyano ay masayang buhay. Ano man ang mangyari sa atin, nakangiti pa rin po tayo. Amen? Hindi dahil sa pinipig natin na kailangan mo, nakangiti ako kahit may pinagdaraanan ako. Ako po may pinagdaraanan po ako. Pero dinaraanan ko lang yan. No? Huwag mong tambayan. Kasi mahirap pag tinambayan mo. No? Lahat po tayo ay magdaraan. Pero bakit po, in the midst of the storm, in the midst of pain, in the midst of unnecessary circumstances sa buhay po natin, nakangiti pa rin po ang Kristiyano. Bakit po? Kasi alam nila, meron silang Diyos na pwedeng dalanginan, salita na pwedeng panghawakan ng mga pangako po ng Panginoong Jesucristo. While he wrote to encourage believers to experience fullness of joy, he was aware that the external circumstances, moods and emotion, or sin can take away that joy. Kaya diba sa introduction ko po kanina, yung joy natin, minsan we find in sa mga material things, even in our partners. Yung ba? Sino nakakilala mo kay Liam Payne? Diba? Yung member ng One Direction. Namatay. Alam niyo. Even in other actors po, si Robin Williams, they are happy na. They have money, they have everything, but yet they lack of joy. Merong emptiness sa kanilang mga puso. Anong ginawa nila? Pakamatay sila. Why? They are finding joy in their heart. Yung merong emptiness sa puso po nila that only Jesus can. No? Si Lord Jesus lang ang pwede magpuno nito, yung kakulangan po nila. And yet, their escape
No, thinking they had been escaped. Yung bagay na ano is thinking na nila kanilang buhay. Ang problema, hindi ka po nakatakas doon. Hindi po sila nakatakas doon. Why po? Kasi po, they are direct flight. No, walang direct flight to hell sila. Why? Because Jesus or God Walang connected. is the giver of life. Siya lang po may karapatang kumuha po nito. And then as for us, na tayo pinahiram lamang na kanyang hininga. No, wala po tayong karapatan. Hiram lang po ito. At babalik din po sa kanya ito. And sa biyaya niya lang, kaya po tayo narito ngayon. That every day in our life, nakakagising po tayo dahil lamang po sa biyaya niya. Amen. But we always be thankful enough. Kaya napaka-importante po. Yun yung nagtitake ng ating joy. Yung mga circumstances na yan, yung mga mood swings na yan, yung mga emotions natin yan, na every time na nakakagawa tayo ng bagay na kasalanan, nawawala yung joy natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyo bakit? Hindi po tayo nagre-repent agad. Even the Holy Spirit convicting us, no, ayaw mo. You're still resisting. Nawawala po yung joy na yan. Lalo na po, iba yung seed, parable of the seed, yung 1, 2, 3 na seed na naitanim. Yung ba? Karamihan po sa Kristiyano, nakakilala. Tapos nakakaranas na akala ko po masarap ang pagiging buhay Kristiyano. But yun, nakakaranas sila ng pagsubok sa buhay. Ano nangyayari? Nawawala na po. Inaagaw na ni Satan yung joy sa puso nila. Even sa mga matatagal na pong Kristiyano, nawawala po yung joy sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit po? Even though nandiyan sila present, pero nawawala yung joy sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit po? They're still murmuring of the things. Wala na yung joy na dumalo ng gawain. Nandiyan po, nandiyan yung gawain. But yet, yung joy ba? Na kahit na anong meron ka sa buhay mo, nandiyan pa rin yung joy na mapaglingkod ka sa Panginoon. Lagi na lang akong pagod. Lagi na lang na anong oras na kami umuwi. Huwag po mawala yung joy sa puso na bawat sa atin pag naglilingkod po tayo sa Panginoon. For this reason, they need to do everything they can to draw close to God. And reclaim the fullness of joy as the Holy Spirit to teach and guide us. Kaya napaka-importante po yung relasyon natin sa Diyos. Siya yung nagbibigay ng fullness of joy sa buhay po ng bawat isa sa atin. Nawawala lang po yung joy kung lumalayo po tayo sa Panginoon. Kaya kailangan po natin paigtingin yung relasyon natin, lalo-lalo na po sa panahon ngayon. Alam niyo po, pag ang tao walang Jesus sa buhay, hindi niya na po alam ang kanyang gagawin. Nakakalungkot, makita niyo yung sitwasyon niya, tagang lugmok. May pinagdadaan siya lugmok. Pero as a Christian, diba, tayo po alam ko may mga kanya-kanya po kayo dinadala sa oras na ito, but yet you choose to go closer to God. In attending and not forsaking this assembly. Nandun po yung joy sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya nga dahil dyan, how can you experience the joy from knowing and believing in Jesus Christ? First, you must believe that Jesus Christ is eternal God. Second po, that He came in flesh in this earth and ministered to us and preached the word of life. And Jesus is the only giver of eternal life. Who He believes in Him will have eternal life. And we should value the true relationship or value our relationship to our God. Napaka-importante po yun. Yun yung magpapalugo sa atin, sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. And the sixth po, the real joy comes from true relationship. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Hallelujah. At hindi ko na ilagay sa slide yun. Yung, sino alam ko yung kantang I believe. Yeah. This morning po, let us declare that we believe our God is eternal.
that we believe that Jesus Christ is the Son. We believe the Holy Spirit, that our God is three in one. And we believe, hallelujah, that Jesus will come again. Babalik po siya muli. Hallelujah. Lord God, hallelujah. We believe, O Lord, hallelujah, na sa buhay po namin ito, as your sons and daughters, O God, hallelujah. We believe, Lord, hallelujah, that we have eternal life. We believe in our Lord Jesus Christ, one of the Trinity. I-enjoy, Panginoon, Lord God, hallelujah. May matatagpuan na po namin sa inyo, O Diyos. Wala na po iba. Because you said into your words in John 14:6, "You are the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through you, Lord Jesus Christ." There are no other names given under heaven that we will receive the name of our Lord Jesus Christ.